natitiyak ko, kung may magpa-file kay Vice President, may magpa-file din kay President BBM. Mas malaki ito, trilyon, di ba? So dapat fair din, dahil meron din naman dapat sagutin si Presidente tungkol dito. Ang nangyari doon sa impeachment, it's a partisan political process. Ang nakita ko, hindi yan para panagutin yung pagkakamali, kundi para ipitin yung kalaban. Ang nangyari po noon, inaakusahan si Vice President Sara, pero sa pag-aasok sa kanya, ang ginamit, yung nakaw ng nakaw doon sa kaban ng bayan para mabigyan lahat ng mga, parang binusog yung mga congressman. Ito parang sinasabi nga, kung magsalita ka lang, meron kang may additional kang magsalita ka lang laban kay Vice President Sara noon sa mga Duterte, meron pabibigyan ka na ng incentive. Kaya po, yan yung mali. Mali yung paraan. Ngayon po, ako personally, yung sa intelligence funds, tatagal ko sa gobyerno, alam ko po, yung mayor, governor, mga intelligence agencies, police, maski si presidente, pagka po intelligence fund, hindi requirement na ilagay mo yung tunay na pangalan ng mga recipients. Sa 2028, si Vice President Sara pa rin yung pinaka number one contender for the presidency. Ito na naman tayo, meron tayong panunuoring video. Grabe ito. Tara, samahan niyo ako at panoorin natin ng sabay-sabay. Yung mga statement ngayon from Malacanang, kasi dati consistent. Pinag-uusapan ngayon kasi malapit na yung February. Of course, alam naman natin yung deadline para mag-file kung sakasakali ng panibagong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Tinatanong namin Malacanang si Claire Castro, ano bang posisyon ni President Marcos kung sakasakali? Parang nag-iba yung hangin. Dati lagi sinasabi ni President Marcos, I don't see the point di ba? Sinasabi niya, bakit nyo impeach yan? Pero ngayon, sabi niya, kapag you have something to account for, yun ang takbo ng natin. Ito yung flood control, kailangan accountability. Ano po yung basa nyo sa ganyang sentimiento ngayon ng Malacanang? Alam nyo, ako po hindi ko naman pinapawalang sala si Vice President Sara. Ang problema lang talaga, nung nakaraang kongreso, in-incentivize yung mga congressman para talagang habulin si Vice President Sara. Kaya nga ibig sabihin, ang nangyari po noon, inaakusahan si Vice President Sara, pero sa pag-aasok sa kanya, ang ginamit, yung nakaw ng nakaw doon sa kaban ng bayan para mabigyan lahat ng mga, parang binusog yung mga congressman. Ito parang sinasabi nga, kung magsalita ka lang, meron kang may additional kang magsalita ka lang laban kay Vice President Sara noon sa mga Duterte, meron pabibigyan ka na ng incentive. Kaya po, yan yung mali. Mali yung paraan. Ngayon po, ako personally, yung sa intelligence funds, tatagal ko sa gobyerno, alam ko po, yung mayor, governor, mga intelligence agencies, police, maski si presidente, pagka po intelligence fund, hindi requirement na ilagay mo yung tunay na pangalan ng mga recipients. Yun, ano po yun talaga? Hindi Kaya nga, hindi, ano po yun talagang, bakit mo asset yun, intelligence asset, at mo ilalagay yung pangalan, i-expose mo. Kaya ka, isasubmit mo yan in closed envelope sa Commission on Audit. Yun yung naka-seal yan. Unlike nung, yung intelligence fund po, unlike yan any other funds sa ating budget na, kasi po mga mayor, makikita nyo, pag nag-submit sila, hindi nila i-identify talaga yung mga tao, lalagyan nila ng alias. So hindi sa akin problema yan. Ang problema ko lang dyan, kung halimbawa ako po, dumating yung pagkakataon, magkaroon ng Justice Committee hearing, ang itatanong ko po kay Vice President Sara, paano mo ipapaliwanag na paano mo nagastos yan ng 11 days? Di ba? Okay. Kasi po, pagka sinabi mong, sabi nila 11 million in every day, paano mo nagastos yung 11? Sa akin, hindi issue yun. Kasi kay President Marcos, 4 billion, 365 days, that's 12 million a day. So, ibig sabihin, ang tanong ko lang, paano mo ginastos, paano mo na-iproseso yan
ng 11 araw. Yun ang dapat na fair na tanong. Fair na tanong. Kaya lang po noong nakaraan, kasi nga, ang nangyari doon sa impeachment, it's a partisan political process. Ang nakita ko, hindi yan para panagutin yung pagkakamali, kundi para ipitin yung kalaban. Mawala yung kalaban. Dahil di naman natin may tatanggi na sa 2028, si Vice President Sara pa rin yung pinaka number one contender for the presidency. Ako po, hindi ako Vice President Sara, liberal po ako. Pero dapat fair tayo. Fair tayo. Kung mag-impeach po siya, tatanungin ko po siya. Kung ano yung mga allegations sa kanya, tatanungin ko isa-isa. Kailangan sagutin niya yon ng magalang, marangal. Dahil, di ba, hindi yung pwede katulad na nakaraan sa Quadcom, parang pagka hindi ka sumagot, kulong ka. Parang gano'n, dapat magalang. Paano natin malalaman yung katotohanan kung tinatakot natin sa halip na talagang gagawa tayo ng mga strategies para lumabas yung katotohanan. At yan po, makakaasang bayan sa akin na magiging fair ako. Pero, dapat kung natitiyak ko, kung may magpa-file kay Vice President, may magpa-file din kay President BBM. Mas malaki ito. Trilyon. Di ba? So dapat fair din. Dahil meron din naman dapat sagutin si Presidente tungkol dito. Ano yan? 3 taon, sinalaula ng Kongreso yung budget niya. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa buong Pilipinas. Bakit niya pinabayaan? Bakit nagising siya nung sobrang, kumbaga nasa ICU na yung problema. And that is, yan po ay malaking kababayaan ng isang Pangulo. Dapat sagutin po. So, sabi ko it's either you are complicit or it's also a question of competency. Impeachment kasi is a political process, ano? In the Yes. meantime, may final na pong criminal complaint against the Vice President at kung iba pa, in connection with yung mga kasong nire-raise nyo. Sa tingin nyo, kung sakasakaling we're talking about accountability, in the case of the Vice President, mas maganda kung sa ganyan na lang i-resolve. Hindi po kasi siya pwedeng kasuhan kasi impeachable officer siya. Pwede siyang kasuhan after her term sa ombudsman. Kung wala namang court cases kasi, hindi mo na mauobliga na halimbawa, sinasabi nilang bank accounts, hindi naman pwede yun. Kaya nga po, Hindi siya immune from prosecution. ang talagang solusyon for President, Vice President, and yung mga commissioners ng mga constitutional office, filean sila ng impeachment, dumaan sila sa proseso. Pagka naman pinailan sila ng complaint, hindi naman ibig sabihin, impeach na sila. Kailangan dumaan po yan muna sa isang proseso, gaya ng Korte Suprema, sa Committee on Justice, bigyan ng pagkakataon ng mapasagot, tapos magbotohan. Pag nakakuha ng 1/3 sa Kongreso, dadalhin po yan sa Senate, at doon naman po magta-trial. Alright, so mga kabayan, maraming salamat sa inyong panonood. And for more videos and more reactions like this sa mga kaganapan ng ating bansa, please subscribe our YouTube channel. At sa 2028, gawin natin ang tama, ibalik natin muli ang mga Duterte. Ngayon pa lang, natatakot na sila.